Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa kalagitnaan ng kababalaghan? Sumilip tayo sa kwento ni Rodel, isang simpleng tao na ang gabi ng katahimikan ay magiging bangungot dahil sa isang lumang computer at floppy disk na kanyang natagpuan. Hindi niya alam, ang simpleng pagbutap ng makina ay magiging simula ng isang nakakakilabot na laro ng tadhana. Makakaya-kaya niyang takasan ang labirinto ng lagim na unti-unting kumakain sa kanyang mundo. O siya ba ay magiging isa lamang karakter sa isang malagim na laro na walang katapusan? Tara na at alamin natin, baka ikaw na ang susunod na mabitag sa laro ng kasawian. Sa isang tahimik na gabi, abala si Rodel sa pagkukumpuni ng mga sirang computer parts sa kanyang maliit na mesa sa condo unit sa Makati. Napapaligiran siya ng mga libro at electronic devices, patunay ng kanyang hilig sa teknolohiya. Ang kanyang mga kamay ay bihasa na sa pag-aayos ng mga lumang gamit habang ang kanyang isip ay lumilipad sa posibilidad ng mga bagay na maaari niyang matuklasan sa mga ito. Kinabukasan, sa opisina ni Andreas Marlon, namangha si Rodel sa dami ng mga lumang gadgets na iniwan ng engineer matapos itong magretiro. Ang kwarto ay puno ng alikabok at mga kahon ng teknolohiya mula pa noong nakaraang dekada. Ang bawat sulok ay tila nagtatago ng mga lihim na naghihintay matuklasan. Nang matagpuan ni Rodel ang isang lumang computer na may kasamang floppy disk sa ilalim ng isang mesa na napapalibutan ng mga spider webs at alikabok, agad niyang naramdaman ang tibok ng kanyang puso. May kakaibang atraksyon sa kanya ang makalumang aparato na ito, na tila ba may mahiwagang kwento ang naghihintay sa kanyang pagbubukas dito. Bit-bit ang lumang computer at floppy disk, umuwi si Rodel na may halong kuryosidad at excitement sa kanyang mga mata. Habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang kondo, hindi niya maiwasang isipin ang mga misteryong maaari niyang matuklasan sa loob ng floppy disk na iyon. Ano kaya ang laman nito? Sa loob ng kanyang kondo, binuksan ni Rodel ang lumang computer at pinanood niya ang pagbutap ng makina. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang hard drive ay tila musika sa kanyang mga tainga. Nang ma-access niya ang floppy disk, lumitaw ang title screen ng Labirinto ng Lagim na may eerie na background music at pixelated na graphics. Ang simpleng disenyo ay nagbigay daan sa isang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Habang nilalaro ni Rodel ang unang maze, napansin niyang ang mga pader ng labirinto ay kahawig ng mga kalye sa Maynila. Isang hindi maipaliwanag na kilabot ang dahan-dahang gumapang sa kanyang likod. Tila may kakaibang koneksyon ang laro sa kanyang paligid na hindi niya maunawaan. Bigla na lang, isang nakakatakot na mukha ang lumitaw sa screen na may kasamang nakakabinging sigaw. Kasabay nito, ang tunog ng kanyang cellphone na nagpapakita ng text message mula kay Carlo tungkol sa emergency sa pamilya nito. Ang pagkakataon ba ng paglitaw ng mukha at ang text message ay nagkataon lang o may mas malalim pang dahilan? May kung anong hindi maipaliwanag na pangyayari ang naguugnay sa laro at sa kanyang realidad. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Rodel habang lalo niyang nililibot ang mga labirinto ng lagim? Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya papalapit sa isang hindi inaasahang takot na naghihintay sa kanyang paglalakbay. Habang lalo niyang pinapalalim ang kanyang paglalaro, nagsimulang maglaro rin ang kanyang imahinasyon. Sa bawat kilos ni Rodel, may mga anino siyang nakikita sa sulok ng kanyang mata. Mga aninong tila ba sumusunod sa bawat galaw niya, nagtatago sa dilim at nag-aabang ng pagkakataon. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito o may iba pang dahilan. Isang gabi, habang abala siya sa paglutas ng mga puzzle sa labirinto ng lagim, biglang nag-flicker ang mga ilaw sa kanyang kondo. Napatingin siya sa mga larawan sa dingding na tila kumikilos, sumasayaw sa saliw ng kakaibang ilaw. Ang mga imahe ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa mga larawan ay parang nagiging bahagi na ng laro, nagbabadya ng hindi maipaliwanag na pangyayari.
Hindi na makatulog si Rodel. Tuwing pipikit siya, ang mga imahe mula sa laro ay bumabalik, sumisiksik sa kanyang isipan at nag-uudyok sa kanya na bumalik at magpatuloy sa paglalaro. Ang laro ay tila ba naging isang sumpa na hindi niya kayang takasan. Nagsimula nang magbago ang kapaligiran sa loob ng kanyang kondo. Mga bagay na dati-rati walang buhay ay tila nagkakaroon ng sariling galaw na parang kinokontrol ng laro. Ang takot at paranoia ay unti-unting lumalamon sa kanyang katinoan. Ano ang susunod na mangyayari kay Rodel sa loob ng kanyang tahanan na ngayon ay tila isang extension na ng laro. Sa pag-abot ni Rodel sa huling antas ng labirinto ng lagim, ang screen ng lumang computer ay nagpakita ng kanyang condo unit. Detalyado ang layout mula sa sala hanggang sa kusina hanggang sa mismong upuan kung saan siya nakaupo. Ang kanyang puso ay bumilis sa pagtibok at ang kanyang mga kamay ay nanginig sa keyboard at mouse. Habang pinipilit niyang malutas ang huling puzzle, isang malakas na katok sa pinto ang nagpagulat sa kanya. Tumayo si Rodel, dahan-dahang lumapit sa pinto at binuksan ito. Ngunit walang tao, walang anino. Bumalik siya sa computer at doon niya nakita ang isang nilalang nakahawig ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit at poot na parang handa siyang lamunin. Naglaban si Rodel gamit ang kanyang keyboard at mouse. Ngunit sa bawat pag-atake ng nilalang, nararamdaman niya ang sakit sa kanyang katawan na parang totoong sinasaktan siya nito. Paano niya malalabanan ang nilalang na ito na tila lumabas mula sa digital na mundo patungo sa kanyang realidad? Ano ang magiging kapalaran ni Rodel sa huling yugto ng bangungot na ito? Sa bawat pagpindot ni Rodel sa keyboard, parang may mahika na nagaganap. Naglalaho ang mga gamit niya sa kondo, isa-isa na parang kinakain ng laro. Ang kanyang paboritong upuan, ang mesa kung saan niya inilalapag ang kape, pati na rin ang mga larawan sa dingding, lahat naglalaho sa kisap mata. Ano ba to, sigaw ni Rodel habang nagmamadali siyang mag-type. Umaasang may magagawa pa siya. Ngunit sa bawat paglaho ng gamit, nadadagdagan ang kanyang takot. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng mga text messages mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Nawawala si Tito Jun, sabi ng isang text. Hindi ko makita si Ana, sabi naman ng isa. Isa-isa silang naglalaho na parang sila rin ay nilalamon ng misteryosong laro na yon. Desperado na si Rodel. Gusto niyang tapusin ang laro, umaasang maibabalik niya ang lahat sa dati. Ngunit sa bawat pag-usad niya sa digital na maze, lalong nagiging magulo ang kanyang mundo. Ang simpleng buhay niya ay biglang naging isang bangungot na hindi niya magisingan. Nang hindi na niya makayanan, tumakbo si Rodel palabas ng kondo, humihingi ng tulong. Pero pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya nang makita na ang labas ay isa na ring maze. Ang kanyang realidad, tuluyan ng nilamon ng laro. Ang susunod na mangyayari ay lalong magpapabilis ng tibok ng iyong puso. Sa huling pagpindot ni Rodel sa enter key, nagdilim ang paligid. Ang screen ng lumang computer ay biglang nag-blackout at ang nakakabinging tunog ng pag-crash ng system ay umalingaw-ngaw sa buong kondo. Nang bumalik ang ilaw, ang nilalang mula sa laro na may mga matang nagliliyab sa galit ay nakatayo na sa harap niya sa gitna ng kanyang sala. Ano ang gagawin ko, sigaw ni Rodel, habang nag-uumpisa ang isang marahas na pakikipaglaban sa nilalang. Sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay. Ang nilalang ay tuluyang nakawala sa digital na mundo, nagdulot ng kaguluhan at takot sa buong condo complex. Ang kwento ay nagtatapos sa isang eksena na hindi mawawaglit sa isipan ng sinuman. Ang nilalang ay umatake kay Rodel.
na nagiiwan ng isang malalim na marka ng takot at pangamba. Sa huling sandali, ang lumang computer ay nagpakita ng mga salitang "Game Over" na tila ba hudyat ng isang madilim na kapalaran na hindi na mababago pa. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang teknolohiya, kahit paluma, ay may kakayahang magdala ng hindi inaasahang lagim sa ating buhay. Mga ka-Creepy Pinoy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat sa mga matatagpuan niyong lumang gamit, baka kayo na ang susunod na mabitag sa digital na bangungot. Hanggang sa muli mga ka-horror, sa susunod na kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Goodbye at magtakip ng kumot.